Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng mustasa o mustard sa mga plastic na pinaglagyan ng gift o regalo. Patapon na bagay pero pwedeng mapakinabangan sa ating garden. Harvesting po tayo ng aking mga tanim na mustasa. Tayo gagawa ng masarap at masustansyang burong mustasa alam magsasaang reporter. Hali po kayo, samahan niyo ako. Ang mustasa o mustard green sa isang uri ng gulay na madalas gamitin sa ating mga lutuin at maraming benepisyong naidudulot sa ating katawan. Mayaman ito sa fiber at nakakatulong sa pagkakaroon ng maayos na digestive system, pagkontrol sa hypertension at cholesterol level sa ating katawan, at nagpapababa sa panganib na magkaroon ng colorectal cancer, gayon din ang cardiovascular diseases. May taglay na vitamin E ang mustasa na nagpapabagal ng proseso ng pagtanda at nagpapabawas ng pamamaga o inflammation sa ating katawan. Nakapagpapatalas ng memorya ang mustasa at nakakatulong upang mabawasan ang menstrual pains dahil sa taglay nitong vitamin K. Mayaman din ito sa antioxidant na tumutulong upang labanan ng mga sakit sa balat gaya ng tagyawat, wrinkles, breakouts at mga dark spot. Mayroon din itong taglay na vitamin A na nagpapalusog ng ating mga mata at tumutulong sa paglikha ng collagen sa ating katawan na siyang responsable sa pagpapanatili ng elasticity ng balat. Nagpapalakas rin ng resistensya sa ating katawan ng mustasa dahil sa taglay nitong vitamin C na nakukuha mula dito. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefit sa ating katawan ng mustasa. So ngayon ay magtatanim tayo ng mustasa dito po sa plastic na ito na pinaglagyan po ng prutas. Sali po itapon niya na igawin pong kapagpakinabang. Wala pong maglalagay po tayo ng butas sa ilalim nang sa ganoon ay magsisilbi pong ano po yun, lagusan po ng tubig. So ito po yung gunting, gamit ang gunting ay ibaw nyo lang pong ganyan na bahagi ang gunting tapos iikot nyo lang po, lalagay tayo ng butas. So ito po ay magsisilbing drainage, kapag po may malakas na ulan o kaya nagdilig ka, sobra po yung tubig, so tatapon lang po dyan. Lagay tayo ng mga 6 na butas dito, kabilang side, so tatlo sa bawat side. Yan, dito rin. Alright, 3 rin dito. Yan. Malambot lang naman po ito, Yan. Tapos pwede rin po sa gitna. Lalagay po tayo ng isa sa gitna. Ito sa gitna. Yan. Okay, so ang i-share ko po sa inyo ay direct planting. Yan. Yan po mga butas. Ito lang po yung lupa nating gagamitin, buwagaga na lupa. Yan, ito pong lupang ito gamitan ko na sa iyo pa kung mga laman. Ayun po yung gagamitin natin naman sa pagtatanim natin ng mustasa. Yan. Dahil ginamit ko yung lupang yan, maglalagay po tayo ng vermicast. Vermicast ay paunang pataba. So yung vermicast. Yan. Tapos maglagay din po tayo ng coco peat. Ayan, coco peat. Para mapanatili pong buwagagang lupa. So yung combination po yan maganda, basta mga green leafy vegetables. Tapos i-mix nyo lang pong mabuti yan. Ayan. Mix lang pong mabuti. Ayan. So ayan. Tapos ipantay nyo lang po siya ng ganito. Tatanggalin nyo po yung medyo nakita nyo may mga buo-buo. Tanggalin nyo mga buo-buo para matira po yung pinakabuhagag. Ayan. Ayan. Okay. Right. Ay, kumuha na tayo ng seeds, Pinaggamitan ko na rin po ito nung una kong magtanim, kaya nakasild po siya uli.
Makikita po ninyo, yan, nakasealed sa uli, no? Pag po kayo nagtatanim at meron po kayong tirang seeds, be sure i-shield nyo po muli ng panibagong ganito, no? Para manatili pong mataas pa rin po yung germination rate. Yan, kukuha lang po tayo. Pag ganito, pwede pong kahit na mga 6 na seeds hanggang 8, no? Ayan, kukuha tayo ng ilang pirasong seeds. Yan, nakita niyo po yung mga seeds natin kinuha. Para po pantay-pantay sila, tumusok lang po kayo ng ganito. Isa, ito, pwede ito. 2, ito sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, siyam. So, siyam po ang ating itatanim dito, no? Lalagay lang po kayo ng isang seeds, no? Iyan. Ano lang mong ganyan ng seeds. Isa, yan. Pipili lang po kayo ng sa isang seeds. Yan. Yun. Ito. Ayan. Yun. Siya. Tapos tatakpan nyo lang po. Tapos tatakpan lang po yung pinaka-wall na yan, ano? Diyan po natin nilagay yung seeds. So direct planting po ang tawag dito. Yan. Pagkatanim ay bahagya lang po silang diligan. Wisik-wisikin lang po ganito, ano? Konting-konti lang po para hindi po maipit yung seeds. Yan. So wiwisik-wisikin lang po ng ganito. Yan. Ako po pamamaraan ko kapag bagong tanim na ganyan, nilalagay ko po muna yan sa isang lilim na lugar hanggang makita nyo pag may naka-sprout na ng buto, doon ko po siya ilalagay sa sikat ng araw. Ayan. After 5 days lang po yan to 1 week, sprout na po yan, tubo na po yan. Ano? Pwede na po silang direktang paarawan. Mga 5 to 6 to 8 hours a day dapat naarawan po ang ating mga bagong tanim na mustasa. After 33 days, so yan na po yung ating mga tanim na mustasa. Pwede ka na pong humarbest, ano? Kahit hindi nyo po siya papatayin muna, kukuha lang po kayo ng kanyang mga daon, ano? So 33 days old na mustasa. Yan po. Ang ganda po nila, oh. Ang gaganda ng ating mga tanim na mustasa. Yan, ready to harvest na po yan. So simple-simple ng alagaan at patubuhin habang lumalaki po yung ating mga tanim na mustasa. Nagdadagdag lang po ako ng vermicast, ano? Kaya makikita po ninyo green na green, malulusog ating mga tanim dahil po sa ating natural organic na pataba na vermicast. Yan. Ating 33 days old na mustasa ready to harvest na. So ngayon po i-harvest ako, no? Ating tanim na mustasa dito po sa plastic na pinaglagyan po ng regalo, no? Napakalusog, no? Ang gaganda. Wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira. Ito po, pwede po kayong magtanim sa ganitong pamamaraan. So harvest po ako ngayon. Gagawa po ako ng masarap at masustansyang burong mustasa alam magsasakang reporter, no? Ayan, napakaganda ng ating mga tanim na mustasa sa plastic na pinaglagyan po ng gift o regalo, no? Ayan. So sobra-sobra sa pangangailangan ng buong pamilya, no? Palagi ko po sinasabi, food security starts sa to. Magtanim din po kayo tulad ng aking ginagawang pagtatanim. So ngayon po i-harvest tayo. Gagawa ko ng masarap at masustansyang burong mustasa alam magsasaka reporter. Samahan niyo po ako sa pag-harvest ng po nito. Hindi naman po kailangang patayin mo ang iyong halaman, ano? Kukuha lang po kayo ng malalaking kanyang mga daon. Yun po yung gagamitin kung kayo po ay magluluto ng sinigang sa miso. Kaya naman po ay igisa ninyo, no? Kaya meron kayong kakainin ng royan, meron kayong sausawan na burong kanin. So ngayon ay harvest tayo nito. Tayo gagawa ng masarap. Ibabahay ko po sa inyo, no? Yung masarap at masustansyang burong mustasa alam magsaka reporter. So kita nyo po, kumukuha lang po ako ng kanyang matatandang daon, ano? Nang sa ganon ay yung kanyang murang daon pa ay patuloy pang
lumaki at ma-harvest sa mga susunod na araw. Ito po, ano? Kulang po tayo ng mga matatandang daon niya. Yan. Ito. Ayun. Ito po yung pinakamasarap na bahagi po ng pagtatanim, ano? Yung ma-harvest ka ng yung sariling mga tanim. Yan, ako, dami na nitong nakuha natin to. Apaka-healthy po nito, no? Kanina binanggit ko po yung lahat ng sustansya na taglay po ng mustasa. Yan, so kita nyo po ito, no? Yan, tinan nyo po yan. Kukunin nyo lang pong ganito yung kanyang malalaking daon na yan, no? Yan, tinan nyo, madali lang po yung pag-harvest, no? Yan, tinan nyo po, yan. Yan. Huh? Marami na tayo ito. Tinan nyo po, sariwang-sariwa po, oh. Ganda, oh. Ito. Ayan. Oh, ha? Sobra-sobra na po sa pangangailangan ng buong pamilya to, no? Mamaya ay mag-announce po sa aking GC, sa aming GC. At sasabihin ko kung sinong gustong mustasa. First come, first serve po pupunta rito. Harvest po sila ng gusto nilang kunin, no? Na sa ating mga kapitbahay. Ay sobra po sa aming pangangailangan. Lagi ko sinasabi, pinamimigay ko po sa ating mga kapitbahay. So ito po yung ating na-harvest, ano? Dami na nito. Ayan, no? So makakagawa po natin na tayo ng isang garapon nito, ano? Ng burong mustasa. Kapag bilhin nyo po ito sa palengke, siguro mga ganito karami lang, mga isang bugkos lang na ganito, palagay ko mga 20 pesos. So ito siguro mga more or less mga 50 pesos meron ng halaga itong aking na-harvest na ito, ano? So yung pera na dapat ay ipambili mo, masasavings mo na, no? Makatitiyak ka, masustansya pang pagsasaluhan ng buong pamilya dahil sariling tanim mo, no? Ikaw nagtanim, alam mo kung anong nilagay mo dyan. At nakakatulong ka pa para i-preserba ang ating inang kalikasan. So halip po kayo ngayon, samahan nyo ko. Gagawa po tayo ng masarap at masustansyang burong mustasa ala magsasakang reporter. Halip po kayo! So ngayon ay ugasan natin sa running water itong ating bagong harvest na mustasa. Yan, para mawala po yung mga likabok, konting dumi. No? Sa running water po natin sila uugasan. Yan. Ugas po natin ng mabuti. Yan. Ayan. Para mawala po yung konting dumi, alikabok. Ayan. Pagkaugas ay pipit-pit-pitin po natin, ano? Yung matigas na bahagi ng kanyang na-harvest natin at tangkay niya. Ayan. Okay. Pipit-pit-pitin po natin. Ayan. Okay. Ayan. Pa. So lahat po yan ay pipit-pit-pitin natin yung matigas na bahagi ng kanyang tangkay o bahagi po ng daon, ano? Yung kinakapitan ng daon. Ayan. Marami na tayong mga napitpit, ha? Yung kanyang matitigas na bahagi. Ayan. Alright. Pipit-pitin po natin. Ayan. Lahat po yan ay ating pipit-pit-pitin. Okay. Pagkatapos natin mapitpit ay lalamasan natin sa asin. Konting asin. Ayan. Okay. Ayan. Asin sa asin. Ayan. Ating bagong harvest na mustasa. Ayan. Asin natin. Ayan, sa paglalamas natin, lumabas po yung katas, ano? Ilamas natin sa asin. Ayan. So ngayon ay lagay natin sa garapon. Ayan. Tanggalin po yung katas.
Asin natin. Ayun. Isa gapon. Diba? Ayun. Ang katas niya dahil linamas natin sa asin. Ayan. So, ang sangkap po natin gagamitin, ito, simpleng-simple lang. Siyempre po yung ating bagong